Hello Leo, Sun, Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card po ninyo, 0303. Ayan. So, you are siguro taking chances, no? Sa ngayon at maaari din na ikaw ay magtatagumpay, no? Kung ano man itong susubukan mo sa ngayon, ano man itong bagay, no, that you are going to try to risk sa ngayon, 'di ba? Maaaring yan ay pagtatagumpayan mo. Kaya just go for it, no? So we also have angel number 0404. Slow down. Okay? Hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangang i-rush ang mga bagay-bagay. Ang importante, nasa balanse ka para alam mo kung kailan ka magpo-push, alam mo kung kailan ka mag-hold back, yung ganon. Alright? So, ang importante din, you know, 'di ba, how to communicate clearly. Alam mo kung paano mo din ipapahayag ang inyong nararamdaman. Alam mo kung paano mo ipapahayag ang inyong diskarte, ang inyong iniisip, yung ganon. Alright? So, we also have alignment. So, maganda to kasi you are in alignment ngayon with the universe. Maaari din na you are also going to build new connections at ang connections na to could be love connection or could be a friendly connection. Diba? So, pwedeng may romantic relationship na sisimula ng iba sa inyo rito if you are still single. Maaari na mas papalakasin mo din ngayon yung family ties ninyo, yung commitment ninyo sa bawat isa, yung ganon. Alright? So, that's really beautiful. Kasi, kung meron kang magandang relationship, no, with the people around you, regardless kung anong category of relationship yan, 'di ba? Anything is possible. Kasi kung magandang pakikitungo mo, magandang relationship mo with them, 'di ba? Let's say kailangan mo ng tulong. So for sure, those people will be willing to help you. Kasi maganda naman ang samahan ninyo eh, 'di ba? So walang mag-iisip dito ng hindi ko siya tutulungan kasi ganito ganyan, 'di ba? So when you need help, kunyari, no, for sure there will be people around you that will be willing to help you. Hindi yan magdadalawang isip kung maganda ang relationship mo sa kanila. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And maraming salamat din for not skipping the ads, no? Dahil malaking tulong po yan sa akin. And also, please click the join button kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So, yung next message ninyo, work through your fears. Okay? Kasi baka ang iba sa inyo, ito yung pumipigil sa inyo sa ngayon. Maaaring ito yung nag-hold back sa inyo para mag-continue, para i-pursue kung ano man yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay nyo. Okay? So, work through your fears para nang sa ganon, may pagpatuloy mo na kung ano man ang mga sinimulan ninyo na siguro or makapagsimula ka na kung ano man yung gusto mong simulan. 'Di ba? Kasi if you will be held back by takot, wala kang mapupuntahan. Maraming oportunidad lang ang masasayang, maraming maraming panahon din ang masasayang. Hindi lang yung mga opportunity, but also the time, 'di ba? Yung time continuously to run, 'di ba? Kung 'yan ay papalagpasin natin, 'di ba? Sayang. Kaya work through your fears, all right? Isipin niyo na wala kayong mapupuntahang mabuti, no? Kung lagi kayong matatakot. So, look at the bigger picture, okay? Para nang sa ganyan, makita mo ang all four corners of your situation.
ma-judge mo ang inyong sitwasyon ng mas mabuti, ng mas maigi kung nakikita mo yung all four corners ng inyong sitwasyon. It would help you a lot, no? Lalo-lalo na kung meron ka mga desisyon na gagawin. When you are making important decision in your life, mas maganda, 'di ba, na tinitignan mo ang sitwasyon mo at the bigger picture para wala kang pagsisisihan, wala kang mga sana, 'di ba? Sana ganito na lang ginawa ko, sana ganito yung iniisip ko, ano, wala kang mga gano'n, no? Kasi magiging kampante ka sa sarili mo, makukumbinsi mo yung sarili mo na mas mabuti nga, 'di ba, na tinignan ko lahat. So makakapagdesisyon ka ng mas tama, mas makakapagdesisyon ka ng mas mabuti, 'di ba? Makakapagdiskarte ka, no, ng mas mabuti compared to kung hindi mo titignan o kung sa mga small things ka lang magbabase ng inyong desisyon. So, we also have take time to breathe out. Okay? Kasi kailangan natin huminga. Kailangan natin ng pahinga. Kailangan natin ng magre-refresh tayo, magre-recharge tayo. Kailangan natin yan sa buhay. Alright? Kaya, kung kunyari, nai-stress na kayo, kung kunyari, 'di ba, aligaga na kayo, fragmented na ang isip ninyo, foggy na, 'di ba, ang isip ninyo, yung nararamdaman ninyo. So, it's about time na para mag-breathe out ka. Kasi ibig sabihin niyan, nai-stress ka na, so kung patuloy kang ganyan, mas lalo lang magpa-pile up yung stress. 'Di ba? Mas lalo ka lang maguguluhan, mas lalo ka lang mawawala sa sentro, mas lalo ka lang mawawala sa tamang direksyon, 'di ba? Kaya paminsan-minsan kailangan natin, no, na mag-time out sa mga ginagawa natin. Alright? Para na makapag-reset tayo ng sarili natin. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.